At the age of 22 years old lang ako nang nangarap ako para sa aking mga anak. Gusto ko kasi silang mabigyan ng magandang buhay. Kaya mahirap sa umpisa. Hello guys! Good afternoon, good evening, o good morning sa ibang sulok ng mundo, sa ating mga kapwa OFW. For today's video, welcome to my YouTube channel. For today, nandito po kami ngayon sa Kennedy Town. Mayroon po akong interview ng mga kasamahan kong ka-sister in Christ sa aming community para i-share naman niya ang kanyang experience sa ating mga kababayan na gusto mag-abroad. Siya nga pala, hello ka muna. Hi guys! Si Josie. Ito pala si Josie Ganan, taga Mindanao. I-share niya ang kanyang experience simulang nag-abroad siya. Actually, ilang taon ka na dito, Jo? Mag 4 years na ako dito sa Pero sa lahat ng sa ibang bansa? 10 years na akong nag-abroad eh. Saang lugar yon? Sa una is nasa Kuwait ako. Nasa Kuwait daw siya, and then pangalawa dito sa Hong Kong. Sa Kuwait ako, then nag-Saudi ako. Pagkatapos nung nag-Saudi ako, dito na naman ako sa Kuwait. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong. Okay, sino marami siyang experience. Actually, siya ay single mom sa 3 niyang anak. Actually, guys. So, ganito talaga yung mga single mom, napakatapang, napakatatag para sa kanyang mga anak. So, guys, proud kayo sa mga single mom dyan. To be proud kung maging single man kayo, pero na may lakas po kayo para buhayin inyong mga anak na kayo lang. So, simulan na ni Jo yung kanyang experience para naman ay sa mga kabataan na gustong mag-abroad ay magkaroon po sila ng idea. So, Jo, anong experience mo noong ikaw nasa Kuwait at ilang taon ka doon? Nagtrabaho ako sa Kuwait ng almost 2 years akong nagtrabaho doon. Sa umpisa, simple lang ang buhay kung nag-asawa ako na nagkaroon ako ng anak. Yung sa pag-abroad ko noon, at the age of 22 years old lang ako nang nangarap ako para sa aking mga anak. Gusto ko kasi silang mabigyan ng magandang buhay. Kaya mahirap sa umpisa, pero pinag-pray ko lahat yun sa Panginoon na sana maging mabait yung amo ko. Kasi sa Kuwait, sabi nga nila, swerte-swerte lang. Ang ko kasi doon is sa Kuwait, a Muslim country. Mahirap para sa akin na yung pag-abroad kong first time akong nag-abroad, tapos ang bata ko pa. Tapos wala man lang akong mga kamag-anak doon sa pinuntahan kong yon. Tapos that time, syempre mahirap lang yung buhay namin noon na may 3 akong anak. Hindi ko pa alam kung paano gumamit ng internet. Kaya ang ko, once a month lang ako nakakatawag sa pamilya ko. At saka in a minutes lang, 5 minutes na nakakausap ko sila. Yung pag-abroad ko, na pumunta ako ng Kuwait, kumpleto yung pamilya ko. After 5 months lang, yung partner ko, yung papa ng mga anak ko, siguro kasi wala ako sa tabi niya, kaya naghanap ng iba. Alam mo yung napakasakit na pinagpalit ka kasi 2 kayong nangarap para sa mga anak nyo na mabigyan ng magandang buhay. Pero ako lang pala na nanay, ako lang yung nangarap para sa mga anak ko. Kasi yung papa ng mga anak ko, naghanap pala ng kapalit ko sa buhay niya. Habang wala ka? Oo, na habang wala ako. Kaya, minsan, buti na lang na ang Panginoon ay meron lagi sa akin. Pinag-pray ko lagi na sana na ang hirap ng buhay,
na mag-isa, na malayo sa pamilya, yung meron yung homesick, yung puro na lang problemang kapag tatawag ka sa pamilya mo, problema ang sinasabi, tapos meron pa yung amo na, syempre, yung amo kong Muslim is first timer ako. Ang hirap kasi hindi ko alam yung salita nila. Kaya lagi ako napapagalitan ng amo ko. Pero thank you pa rin ako sa Panginoon kasi after 9 months na paghihirap ko na hindi ko maintindihan yung mga salita nila. Thank you Lord kasi inano talaga ng Panginoon na matuto ako sa salita nila na Arabic word. Kaya yung nakakaintindi na ako, nakakaintindi na ako ng salita nila, hindi na ako masyadong nahirapan. So, ganon, naging mabait din naman yung amo ko. Yung nag-second, na naman ako, Saudi ako, mababait naman yung amo ko, pero mahirap kasi ang laki ng bahay, pero ang mo lang is yung Panginoon. Oo. Na ipag-pray mo sa Kanya lahat ng mga hinaing mo sa buhay. Kahit na mahirap na, lalo na kapag Ramadan, yung alas 5 na ng madaling araw ka matutulog, tapos gigising ka ng alas 10 ng umaga. Ang hirap kasi nga, yung tulog mo is umaga na. Pero dahil nga, si Lord andyan sa akin, na lagi kong pinag-pray na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan, lakas ng loob para makayanan ko yung... Para sa anak mo? Oo, para sa mga anak ko. Kasi, ang hirap ko sa pag-a-abroad, hindi para sa sarili ko lang. Kasi mahal ko yung magulang ko, mahal ko yung mga anak ko, kaya ang lahat ng sakripisyo ko ay para sa mga mahal ko sa buhay. So, ilang taon ka doon sa Saudi? 2 taon din ako mahigit doon. Tapos pag uwi mo, dito ka na sa Hong Kong? Nag-apply ako dito sa Hong Kong, thank you Lord naman, at nakapasa sa medical, kasi hindi talaga ako pinabayaan ng Panginoon. Lahat ng hinaing mo sa buhay, kapag ang Panginoon ay laging kasama mo, sa puso, sa salita, at sa gawa, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. So ngayon, dito ka na ngayon, ilang taon ka na ngayon sa amo mo at kumusta ka sa amo mo? Magpo 4 years na ako ngayong December sa amo ko. Pakaswerte. Sa pangatlong amo ko na to, kasi nga nag-Kuwait ako, nag-Saudi ako, at saka dito sa Hong Kong. Masaya naman ako dito sa Hong Kong kasi may community ako. At saka nakilala ko, marami akong nakilala. At saka mababait din naman yung amo ko. At saka hindi na ganoon kahirap yung trabaho. Kaya guys, yung sabing magsakripisyo ka kasi hindi man mabait ang una, pangalawa, ang pangatlo, asahan nyo, ganun talaga, magiging mabait din. Oo, ang swerte. Kaya thank you kay Lord na laging andyan para sa akin, sa atin. Ngayon, mag-isa ka na lang nagtaguyod sa iyong mga anak. Oo, mag-isa na lang akong nagtataguyod sa anak ko. At kahit na ganito na mag-isa na lang ako, kinakaya ko naman at malalaki na yung anak ko. 10 years na kaming naghiwalay ng partner ko. Pero hanggang ngayon, single pa rin ako kasi hindi ko yun iniisip na mag-asawa agad. Kasi ang iniisip ko talaga, yung mga anak ko na mapalaki ko at mapag-aral ko, na maibigay ko yung mga pangangailangan nila. Tama. At saka yung sa mama ko, sa mga kapatid ko na matulungan ko sila at sa mga nangangailangan pa. Tama. At saka yung ngayon nga mag 4 years na magre-renew na naman ako kay amo ko. At magbakasyon na, di ba? Kaya akin, sa experience ko dito sa Hong Kong,
kapag oras ng pahinga sa gabi, makakapagpahinga ka talaga. Sa Middle East kasi, hindi nila iniisip kung gabi na ba, oras na ba ng pahinga. Kasi kahit gabi na, kahit madaling araw, kapag kailangan ka nila, kailangan ka talaga nila, hindi ka nila yung, o sige na, matulog ka na, walang ganon. Kailangan mo talagang tapusin yung trabaho mo para kung magpapahinga ka, tapos na yung gawa mo, tapos anong oras ka gigising, walang ganon. Dito maganda yung ano nila ng government at saka yung may sick leave ka at saka may annual service. O may annual leave at saka yung may long service ka. Maganda dito at saka yung about naman sa sahuran, may pinipirmahan ka, may pipil-upan ka. Doon sa Middle East, wala. So ngayon, magbakasyon ka na at kailan ka na magbakasyon na 4 years mo na? This coming December 15, magbabakasyon ako, babalik ako na. Isipin mo na lang na yung mga mahal mo sa buhay, gagawin mo to, magtatrabaho ka sa ibang bansa para sa kanila. Sa mga anak mo? Sa mga anak o para sa pamilya, hindi para lang sa sarili mo. Yun ang masabing sacrifice para sa mga anak. At ilang taon na yung panganay mo para sila ay matutulad mo? Iniwan ko yung single. Iniwan ko yung bunso kong anak na sa 1 year old and 7 months. Ngayon, mag-12 years na, guys. Malaki na. Hindi ko man super happy nanay. Hindi ko man naalagaan sila, pero yung mama ko ang nag-aalaga sa kanila. At saka mababait naman sila, hindi sila ngayong kapag kinakausap ko, matino naman. Kasi nga, hindi naman ibig sabihin, abroad tayo, ibibigay na rin natin ang lahat ng pangailangan nila. Yung ano lang is, yung mapag-aral mo, mapakain mo, at saka yung mabigyan ng damit na, yung mga pangangailangan needs nila sa school. Hindi at naman makatapos ng pag-aaral. Ayun na nga. At saka, mabigyan ng hindi magugutuman kasi yung syempre dumaan din ako sa mahirap yung buhay kaya yun na nga nangarap akong mag-abroad para talaga sa kanila na hindi nila maranasan yung hirap na naranasan ko kasi yung nag-asawa ako hindi ko inisip kung ano ang magiging kahinatnan kaya ayun yung so, bumabawi ka na ngayon? Oo, yun na ayoko talaga silang mahirapan. Kaya, kahit nasa public school lang sila, okay naman, may scholarship sila, nag-aaral talaga ng mabuti. Ayun guys, yung si Jo, kahit gano'n siya kaganda, pero naging tapat siya sa kanyang mga anak. 10 years daw silang hiwalay ng kanyang asawa pero hindi niya inisip yung kaligayahan niya, inisip niya yung kapakanan niyang kanyang mga anak. Ngayon, 12 years old na bunso. Tingnan niyo guys, sana tayong mga single mom dyan, unahin muna natin ang ating mga anak bago ang ating sarili. Kapag nasa settle down na ang mga anak nyo, siguro naman pwede nyo nang isipin din inyong sarili. Pero para sa akin na may 3 anak na si Jo, napakabata pa kasi ni Jo nag-asawa. So ngayon napakabata niya, pat ngayon mga anak niya almost lalaki na. Siguro may karapatan din kayong magmahal or may karapatan din si Jo maghanap ng kanyang makasama habang buhay kasi ang ating mga anak ay hindi natin makasama habang buhay yan. So proud ako kay Jo na single mom na napalaki niya kanyang anak. Nanaway magkaroon din siya ng makasama sa buhay. Kasi proud ako kay Jo, nakikita ko kung paano niya ang pinakamahalaga. Kasi na-share niya yung buhay, tanting sa buhay mong iyong mga anak. Darating din yan. Hindi mo ngayon sa iyong kalagayan dito sa Hong Kong. Anong napi-feel mo dahil sa dami mong experience, dito ka lang ba naka-feel na dito na ako tatagal sa Hong Kong? Oo, ko rin. Kasi masaya ako dito. Yung yung feel free tayo kapag day off natin, nagagawa natin pupunta ng church. Hindi yung everyday na lang is trabaho. Wala tayong pahinga. Dito, may araw kang pupunta ng church.
buong araw kasi magsiserve Saturday ka. ko. Napakasaya kaya hindi na namin maramdaman yung hirap buhay OFW. Although naramdaman namin yung pangungulila of course, lalo na sa kanyang bilang single mom na nangungulila sa kanyang mga anak. So ito lang po yung aming nagpapasaya sa amin dahil sama-sama kami na tuwing di-off namin ay nagkikita kami. So Jo, ano yung i-share mo sa mga kabataan ngayon na nag-aaral na tulad mong single mom sa ngayon ang mga magulang ay dito din sa abroad? Sa ano ko, para sa yung mga anak, mag-aral kayo at maawa sa nanay nyo, sa tatay nyo, mga single. Kasi nagpupursige para mapag-aral kayo para sa next generation, maganda na yung buhay nyo at hindi matulad sa mga katulad namin na yung magiging helper lang. Oo, helper at nakakapag-aral sa inyong mga anak. Pero ang gusto namin bilang isang magulang, hindi nyo maranasan. Yung naranasan namin na hirap. Kung mag-a-abroad man kayo, yung may mga degree na. Tama. Hindi na yung helper lang. Tama. Ayun lang. So guys, maraming salamat na napaunlakan ako ni Diyos ng kanyang experience. Kasi ito, kaya na-interview ko yung aking mga kasamahan bilang OFW para i-share po namin sa mga kabataan na gustong mag-abroad, lalo na sa mga single mom na nangangarap na paano nila palakihin ang kanilang mga anak. Pwede papaalam na kami sa aming vlog. Thank you for watching. Bye guys! Bye-bye na guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye. God bless us all. Bye. See you my next interview sa aking sunod na mga community guys. Bye. I love you. See you.